Eto nga guys, kahit gaano kasama ang loob ng maraming OFW sa OWA, lalo na yung mga matatagal lang na trabaho sa ibang bansa, ngunit pag-uwi ay wala namang nakukuha. Pero guys, kahit marami tayong hinaing sa OWA ay hindi ko pa rin dinidiscourage ang mga OFW sa pagpapamiyembro sa OWA or pagre-renew ng OWA membership. Dahil ang main purpose talaga ng OWA, eto nga yung sinasabi ko na hindi mo iniisip ang kapakanan ng pamilya mo, lalong-lalo na ng anak mo, kung hindi ka magre-renew or magpapamiyembro sa OWA. Bakit ko ito nasabi? Dahil guys, kapag may nangyari sa inyo, ay generous pa nga ang OWA dahil may makukuha kayong 20,000 pesos na burial benefits kahit hindi kayo aktibong miyembro. Ngunit kung aktibong miyembro ka, kagaya dito sa naging sitwasyon ni kabayan na wala namang may gustong mangyari, na namatay siya sa sunog sa Hong Kong, makakakuha ang pamilya ng burial benefits ng 20,000 pesos at accidental death benefits na 200,000 pesos bilang aktibong miyembro ng OWA. At hindi pa yan guys, pagtatapusin or pag-aralin ang anak na iwan hanggang makatapos ng kolehiyo at may yearly or monthly allowance pa ito. Nung nandun pa lang kami, nagbigay na kami ng initial financial assistance kasi from the beginning, nung time pa na na-appoint ako as administrator, yun talaga yung concern ko, mas mabilis na pagbigay, especially nung death and burial benefits, no? So, sa proseso ng OWA, naka-focus kami ngayon na mapabilis yung pag-uwi sa remains ng ating kababayan. Meron na rin bilin yung pamilya kung ano yung gusto nila sana, saan dalhin. And yung financial assistance, pinaprepare ko na rin. It's just that on the part of our policy here, kailangan maiuwi muna namin po yung remains ng ating kababayan. On top of the death and burial benefits, inassure din namin yung pamilya niya at nakausap ko mismo yung anak na meron siyang educational assistance from OWA na matatanggap bilang yung kanyang ina ay namatay na active member mula ngayon hanggang matapos na yung kanyang kolehiyo. Po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat, sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000, natural death 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership. Sinasabi ng maraming OFW na kapag namatay lang daw ba may makukuha sa OWA? Guys, huwag niyong sisihin ang OWA dahil ang binabayaran lang natin sa OWA ay 1,400 pesos sa loob ng 2 taon. Kaya guys, dapat lagi tayong aktibong miyembro ng OWA dahil hindi natin alam ang buhay at hindi natin alam ang mga mangyayari kinabukasan. Hindi naman sa pananakot, pero guys, para sigurado tayong hindi mapapababayaan ng pamilya natin sa oras na hindi inaasahan. Yan ang kahalagahan ng insurance. Hindi man pinalad si kabayan sa ibang bansa o hindi man siya pinalad na makaligtas sa sunog sa Hong Kong, ay hindi naman niya napabayaan o hindi naman niya mapapabayaan ang future ng kanyang anak dahil aktibong miyembro siya ng OWA. Ang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang pag-usapan natin mga tanong ang assistance sa ating mga kababayan na naapektuhan ng sunog sa Hong Kong. Magandang umaga po sa inyo, Administrator Kaunan. Magandang umaga, Ms. Annie. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong umaga. Attorney, Administrator, ang unang gusto namin malaman sa inyo, baka mayroon na po kayong kabuuan as the same question asked a while ago kanina kay Consul Israel. Ano po ang latest na verified reports ng ating mga kababayan na naapektuhan po ng sunog diyan sa Tai Po? On the part of OWA po, of course, we follow yung ating PCG, yung ating Congen Israel, patungkol doon sa mga action namin, no? Especially when it comes to this Tai Po fire incident. Pero to verify lang po, sa records po namin sa OWA, meron po tayong isang kababayan na naka-confine pa rin po sa ospital. Ito po yung nasagip kasama nung kanyang inaalagaan na baby at ang kanyang amo. At may isa naman po tayo na kababayan na
initially missing po, pero ngayon po na-report na namatay po. Okay. Administrator, can you tell us right now what's the real picture on the ground? As mentioned a while ago ni Consul Israel, there are 89 affected sila pero ligtas sila. Where are they now considering that their employer were also affected? Asan po sila ngayon? Nakahimpil. Parang gusto kong i-compare. Mayroon ba rin sila mga evacuation center na in case of fire, immediately dinadali sila doon? And Hong Kong, can you update us on their situation right now? Thank you po. Yeah, Ms. Annie, what we did on the part of DMW and OWA, we got from our database yung ating mga kababayan, no, base sa ating database, kinuha natin yung may mga address dito sa Taipo area or sa affected buildings. And out of the 89, we were able to confirm. What we did was, inisa-isa namin. We called them, yung may mga contact numbers. Admittedly, yung iba na yung contact numbers. No? So, ang ginawa natin, I directed our regional directors po ng OWA to go to the families dun sa atin mga kababayan and talagang i-confirm kung okay ba, nag-contact ba yung mga kababayan natin na initially hindi updated yung kanilang contact numbers doon sa database. And ngayon, on the ground, no, ang ating team, PCG, together with MWO, which is OWA and DMW, pumupunta sila doon sa shelters that were organized by the Hong Kong government. Kasi meron po talaga mga Hong Kong residents at saka of course yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa kanila na wala namang ibang matitirahan. So this is provided by Hong Kong government. Yung iba naman po nating nakakausap ng mga kababayan, they're staying with the relatives of the employer, pati yung employer nila. Kumbaga nakikitira sa kamag-anak habang siguro inaayos pa itong naging sitwasyon nila. Yung iba naman naming nakausap, wala na sa Hong Kong. Yung iba naman hindi na nagtatrabaho doon. So we have accounted for that. Yung mga iba't ibang mga kondisyon ng ating mga kababayan. Though, sabi nga namin, syempre, through the coordination with the Filipino community in Hong Kong, nakukuha din namin yung ibang mga impormasyon, especially yung mga kababayan natin na kailangan ng tulong. Okay, it's a good news po na yung Hong Kong government, hindi tayo pinapabayaan, tumutulong po sila. Now, Administrator, para doon sa pumanaw na isa, paano po natin masisiguro na mabilis yung pagkakaloob ng mga benefits nila at paano din po yung pagbabalik niyan dito sa Pilipinas? And of course, I understand, nag-extend din po kayo apart from the financial support, mayroon din kayong psychosocial assistance. Ito pong psychosocial services, how will these services remain available? Miss Annie, actually, the assistance of OWA, nagsimula yan nung unang report pa lang na missing siya. Pinuntahan na agad ng ating mga welfare officers on the ground, yung pamilya ng ating kababayan na nasawi. And ito sa Rizal area, pinuntahan na nila. They were able to talk to the sister and also to the son. No? And so and then, sa Hong Kong naman, meron din siyang kapatid na nagtatrabaho sa Hong Kong. Yung ating welfare officer naman sa Hong Kong, ang kanya namang umaalalay naman sa kanya. So, from the very beginning, nung itong nangyayaring ito, nakakontak na kami, no? Nakausap na namin at alam na namin yung kanilang sitwasyon, alam namin kung ano yung mga concerns nila. Now, nung mismong oras, na-confirm namin na siya nga yung missing, no? Yung missing ay namatay na. The Secretary Hans and I went personally to the family. Pupunta kami dun sa pamilya. Nakausap namin yung anak niya, yung kapatid. At mismong telepono ko yung inabot ko sa kapatid na nandun din sa kabilang linya, yung kapatid sa Hong Kong, after nila ma-confirm na Mary Ann nga yung nasawi. And it was the sister who informed the family in our presence na namatay na siya.
nung nandun pa lang kami, nagbigay na kami ng initial financial assistance kasi from the beginning, nung time pa na na-appoint ako as administrator, yun talaga yung concern ko, mas mabilis na pagbigay, especially nung death and burial benefits, no? So, sa proseso ng OWA, naka-focus kami ngayon na mapabilis yung pag-uwi sa remains ng ating kababayan. Meron na rin bilin yung pamilya kung ano yung gusto nila sana sa andalhin. And yung financial assistance, pinaprepare ko na rin. It's just that on the part of our policy here, kailangan maiuwi muna namin po yung remains ng ating kababayan. On top of the death and burial benefits, inassure din namin yung pamilya niya at nakausap ko mismo yung anak na meron siyang educational assistance from OWA na matatanggap bilang yung kanyang ina ay namatay na active member mula ngayon hanggang matapos na yung kanyang kolehiyo. Okay. Nice to hear that from you, Administrator. Administrator, at this point, para makalma yung mga kababayan natin na may mga kamag-anak na nandun doon, ano po ang gusto nyong ipagbigay alam sa kanila sa ngayon na hindi pa sila nakakapag-coordinate o kaya naman nag-start pa lang sila mag-coordinate sa inyo? Ano yung gusto nyo impart sa kanila? Go ahead po, Administrator Patricia Ibon Kaunan. Gusto ko lang po sabihin sa mga kamag-anak po ng ating mga OFWs na nandito lagi ang Department of Migrant Workers at ang OWA at makukontak kami sa hotline ng 1348 or +632-1348 or pumunta po sa pinakamalapit na OWA office sa inyo. Bawat region po meron kami at dito of course sa Metro Manila, sa Pasay ang central office. Kahit nga po sa mga airports meron din kaming desk. Nakaalalay po kami at huwag ko kayo mag-aalala, as much as possible nandun kami at tinatanong namin araw-araw kung ano yung maitutulong namin. Nagbibigay kami ng food assistance, financial assistance para sa ating mga kababayan, but most importantly through the Department of Migrant Workers and the Philippine Consulate, our Department of Foreign Affairs, nakikipag-usap po tayo sa counterpart natin sa gobyerno ng Hong Kong kung paano po natin lalong matutulungan yung ating mga kababayan na naapektuhan. Bukas po, Miss Annie, si Sec Hans at ako ay pupunta ng Hong Kong. Balikan lang po ito para mabisita po yung ating mga kababayan sa shelter na, as I said, pinovide ng Hong Kong government, yung ating kababayan na nasa ospital, at ma-check po on the ground, kamusta po at ano po ang matutulong natin at magagawa ng DMW at OWA. Nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat, sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000, natural death 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership.